Ano na, Lacson, nasa iyo na yung bola eh. Hindi mo po pwedeng sabihin na baguhin muna nila. Sabi nga ni Marcoleta, edi isalang mo kung hindi ka naniniwala, tirahin natin. Meron silang affidavit, perjury yan. Pag nagsinungaling sila sa harap mo, Lacson, pwede mong ipakulong. Contempt. Takot ka ba na hindi mo kayang barahin sila kung nagsasabi sila ng totoo? Yun po kasi nakakatakot sa mga tao eh. Pag ang tao nagsasabi ng totoo, kahit na anong paikot mo dyan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya yung kay Madriaga, okay lang ako. Alam natin lahat kung bakit nila ikukulong kunwari sa House of Representatives, di ba? Oh, para ayusin nila ito mga sasabihin mo, ganun ganun. O ayan, pa-practice nila. Eh, member ng Justice Committee si Bong Suntay. Pwera na lang kung sususpindihin nyo. Very obvious naman. Sinuspindi nyo tapos nag-imbestiga kayo. Wala si Suntay doon. Very obvious. O si Marcoleta, pwede naman nila sabihin, hindi ka naman member, wag ka na rito. Pero ang katotohanan, kaya nagdadaldal na naman to si Dilima, si Jokno, pati si Chua. Ang katotohanan po, wala talaga kayong ebidensya. Kaya ninyo sinasabi na. Saan ka nakakita? I-impeach nyo na, wala, kukuha pa lang kayo ng ebidensya. Okay. Sa mga nagtatanong po, kasi may mga nagtatanong eh. Parang ayaw bang umaten ni BP Sara? Option niya po yun. Pag pinatawag po siya, ito po para sa kaliwanagan ng lahat. Ang magaganap po na investigasyon, investigasyon lang ng committee, Justice Committee ng HOR. Hindi pa po yan yung impeachment trial. Okay. Isa po, pinasasagot po si BP Sara kasi ngayon ang lumalabas, sabi ng Supreme Court yan, dumaan tayo sa proseso. Kaya naman kayo dumaan sa proseso kasi hindi kayo nakakuha ng 106 na boto. Kaya dumaan kayo sa proseso. Pero po pwede na yan sana, di ba? Ngayon pa lang, kung meron na silang 106, pwede na nila ibigay sa Senado yan. Wala eh. Okay. Ngayon, ano yung 10 days na binigay kay BP Sara para sagutin? Paano yan Badong kung ayaw sumagot ni BP Sara? Dapat wag na siya. Kung ako lang hindi na ako sasagot. Kasi mula sa sagot ko, kukuha na naman yung mga yan ng impormasyon eh. Tama si BP Sara mga kapatid. Fishing expedition lang to. Gagawin nila. Saan ka nakakita? Ini-impeach nyo na. Ngayon pa lang kayo naghagilap ng ebidensya. Ngayon ipapasabpi na nila yung bank account. Ipapasabpi na nila yung SALN. Hindi po ganyan ang pagbibintang. Ang pagbibintang po, lahat ng napanood ko si Erap, pinagbintangan niya, may mansion. Ang tawag nga, Boracay Mansion eh. Sabi ni Erap, hindi akin yan. Hindi pala iyo, di amin na lang. Tininay ni Erap. Ibig sabihin, meron kang binibintang na yaman. Nung dininay ni Erap, kinuha na ng pamalan, di pala iyo eh. Ano po yung binibintang ninyo kay BP Sara na yaman na hindi maipaliwanag? Hinahamon nga kayo ni BP Sara. Asan sa salin ko hindi mapaliwanag?
Wala naman silang makita na hindi mapaliwanag. Kahit ako, kaya ko ipaliwanag. Kung may 18 million na ako nung 2009 ba? 2008? Putya, baka billion na yan ngayon. Okay. Sa madaling salita, ayaw mo lang talaga lakson. Hindi, dito muna, ano na ba pinag-usapan natin? O, ngayon, aangalan nyo, sinasabi ni Dilima. Nung sinabi ni BP Sara na fishing expedition kasi yung ginagawa ninyo, ngayon, pangatlong fishing expedition, pumalag sila. Kala ko ba, gusto niya ng bloodbath? Opo, gusto niya ng bloodbath. Pero hindi po sa HOR. Para kang tanga nun. Alam nyo ba kung ilan ang boto nyo? 54-1. 54 ang bumoto against BP Sara. Isa lang po yung kumampi sa kanya. Diyan sa Justice Committee. So, ibig sabihin, useless. Pupunta dyan si BP Sara. Iimbitahin nyo. Tapos pupunta riyan. Babastusin nyo lang dyan. May karanasan na kami. Mga bastos kayo. Sabihan nyo ng pusit. Sabihan ninyo. Sigawan ni Abante si BP Sara. Sabihan ng harap-harapan na stick to the plan tayo. Si Mangutan. Pagdabugan nyo si BP Sara, Vice President ng Pilipinas. Tapos imbitahin nyo na naman sa sarili nyo. Hindi pa po korte yan. Huwag po kayo maniwala kala Dilima na akala ba namin gusto niya ng bloodbath. Opo, pero doon kayo sa patas. Doon kayo sa Senado, hindi dyan sa lugar nyo. Pagtutulungan nyo lang yan. Pati aksyon ni BP Sara, gusto nyong pakailaman? Sa Justice Committee lang po yan. Yang mga pinag-uusapan, wala pa po yan. Hindi po nila i-dismiss yan. Maniniwala ba kayo na yung 54 na bumoto, babaliktad kay BP Sara pag nagsalita siya riyan? Pag sumagot ba si BP Sara, babaliktad yung 54? Hindi po. 54 pa rin yan. Isasubmit nila yan dito po sa plenaryo na 54-1 pa rin ang boto. 54, nire-recommenda nila na i-impeach si BP Sara. 1 lang po yung tututol. Kahit na magsalita pa yan, anong gawin ni BP Sara dyan, magtututuwad dyan sa Justice Committee. Buo na yung loob ng mga yan na 54-1. Kaya po sila mag-iimbestiga, kukuha lang ng ebidensya. Huwag kayong mag-alala. Mapupunta rin sa Senado yan. Pag sa Senado, doon kayo magpakitang gilas. Kaya effective noon, matitindi po yung mga prosecutor noon, nung panahon ni Erap. Sila Joker Arroyo po, ang nangunguna sa prosecutor. Ngayon, sino nangunguna? Sino mga magiging, yan si ano? Pabarabarahin lang yan ni Marcoleta. Kaya ba ni Jinky? Si Marcoleta? Kaya po wag po kayo malilito. Hindi man po magpakita dyan si BP Sara, immaterial na po yan. Buo na po ang boto ng 54 na yan. 54-1 pa rin yan. Tibong suntay pa rin po. Isa na lang nga kumontra, tinira pa ng tinira eh. Ngayon, sinalang pa po sa Ethics Committee. Okay.